Ako po magiging speaker niyo ngayong umaga nito, and it's a pleasure, it's a privilege po. Sobra po akong nagpapasalamat sa Panginoon. At samahan niyo po ako sa panalangin bago po ako mag-umpisa. Yes, Lord God, thank you sa umagang ito, Panginoon, na pwede po kaming lumapit sa pamamagitan ng panalangin, Lord. Salamat din po sa opportunity na maaari ko pong ibahagi ang salita mo para po maging encouragement din po sa bawat isa. And Lord, ngayong umagang ito, tago mo nga po ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran para hindi po ako ang maitaas, kundi ikaw, Panginoon. And I pray, Lord God, na lahat po ng matututunan namin ngayong umagang ito, Panginoon, ay aming may isa sa Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ikaw pong patuloy na kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa. All these we ask in Jesus' name, Amen. Ayun. So, bilang pagsisimula po, nais kong ipakita sa inyo ang isang video. I want to start out by saying how lucky I feel to have found you. When I look at you, I see home. I see these vows not just as a promise, but also as a privilege because I get to spend the rest of my life loving you. I promise not to just grow old together, but to grow together. And with all those things that I love about us, I can't wait to enjoy them with you as my wife. Good? All right. As I have given you my hand to hold, so I give you my life to keep. For one lifetime with you could never be enough. Ako si Rudy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Ngayon, kung gusto ninyong mangyari sa buong Pilipinas ang nagawa ko para sa mahal kong Davao, nakakalakad ang tao na walang takot, nakakatrabaho na walang takot, siguro naman, sa tulong ninyong lahat, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ako po si Rudy Duterte, isang Pilipino. It is my moral obligation to do what I can for the future of our country. Maraming salamat po. Actually, hindi ko po pinalabas yun dahil kakasal na po ako o may plano po tumakbo bilang, bilang hindi naman presidente pero siguro bilang isang leader. Lahat po ng video na inyong napanood ay nagpapakita po ng tungkol sa commitment. Yung politician na nandun po yung pangako niya sa taong bayan at yung ikinakasal naman po, nandun yung commitment nila sa isa't isa. Marami lang ilan po nagtataka bakit patungkol sa commitment yung aking pinakita. Dahil po, ayan, yung topic po natin ngayon ay committed to Jesus Christ. At ngayong umagang ito, isa lamang po ang nais kong ipakita sa inyo. Ito yung katotohanan na nais kong ipakita ngayong umagang ito. Sabi dyan, as believers of Jesus Christ, we have a commitment to Him. Pwede po bang sabihin natin sa katabi natin, may commitment ka, kapatid? Yes. Amen po ba? Na bawat isa may commitment sa Panginoon? Yes. Amen. Okay. So sabi nga po, bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo po ay may commitment. Ngunit, naiisip niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng commitment? Sige po, samahan niyo ako na alamin kung ano po ba ang ibig sabihin ng commitment. Sabi po dyan, alright, what is commitment? First, a promise to do or give something. A promise to be loyal to someone, and it is the attitude of someone who perseveres in doing the work that he or she promised. Ang lahat po ng nabanggit kong definition ng commitment, ito rin pong ibig sabihin ng commitment sa Panginoon. Para po mas lalo nating maunawaan, may papakita po ang picture. Ayan, kilala niyo po ba siya? Si Heather Dormiden. Ayan, si Heather Dormiden po ay isang runner at noong taong 2008, siya po ay kasama sa 2008 Women's 600 meter final.
Ayon po sa aking research, sabi dyan, on the second lap of the race, Minnesota's Heather Dormiden fell to the track and still managed to take the first place. Di po ba napakagaling? Hindi po siya nanatiling nakadapa. Ayan, makikita niyo po sa picture na dapa siya, pero hindi po siya nanatiling nakadapa. Bagkus ay bumangon po siya para ipagpatuloy ang pagtakbo. And surprisingly, she won the race because she never gives up. Pwede din po ba natin sabihin ulit sa katabi natin, never give up? Amen. Ayan. At bukod dito, nung binabasa ko po yung story niya, sabi dun, she never gives up kasi po, nais niyang bigyan ng karangalan yung kanyang team, yung school, family, and supporters or fans. At naniniwala po ako na nakita ni Heather Dormiden yung kanyang commitment bilang isang runner. And sabi nga po dyan, she never give up. At ito rin po yung katotohanan na nais kong makita natin ngayong umaga ito, na we have a commitment in Jesus Christ. And we should never give up. Amen po ba? Amen. Ngayon, tingnan po natin kung ano-ano po ba yung mga katotohanan sa likod ng commitment sa Panginoong Jesus. Alright. So, the truth about commitment to Jesus Christ. Ang una po, na gusto ko agad bigyan ng pansin, it must be done. Kailangan po itong tuparin o gawin. Sabi nga po sa Awit 50 verse 14, ito po yung binasa kanina. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ayon po sa aking research and pag nililay-nilay sa salita ng Panginoon, naniniwala po ako na if we have a grateful heart, then definitely we will be able to fulfill our commitment to God. And next, it must not be broken. Huwag natin itong ipagwalang bahala, balawalain, o baliin. Ang pangako po dapat natin sa Panginoon ay hindi nababali. Sabi nga po sa Numbers 32, kinuha ko po yung Tagalog version kasi po mas nabigyan siya ng emphasis. Sabi po dyan, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo. Alam po natin na ang ating Panginoon, siya po ang pinakadakila, siya po ang ating Diyos. So, nararapat lamang po na kapag tayo po ay nangako, pag binigay po natin yung ating commitment sa Panginoon, kailangan po natin tuparin ito, di po ba? Okay. Ngayon, bukod dito, naipapakita din po natin ang ating commitment sa Panginoon sa pamamagitan ng alright, so sabi po dyan, we also express our commitment to Him by fulfilling the Great Commission. Ano nga po ba yung Great Commission? Sabi po sa Matthew 28, verses 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. Alright? So, pag sinasabi po natin Great Commission, nakapaloob po dito ang evangelism and discipleship. Ano nga po ba ang evangelism? Sabi dyan, ayan. Evangelism means share the good news of our salvation with unbelievers. So, kailangan po natin ibahagi magandang balita sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Di po ba? Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng discipleship? Sabi po dyan, we help the new believers grow in Christ. So, tayo po na may nakakakilala na sa Panginoon, kailangan natin tulungan yung mga bagong mananampalataya. Para nang sa ganun po, makilala
din nila yung Panginoon, and at the same time, they will do the same thing. I-share din po nila yung good news sa iba pang hindi nakakakilala sa Panginoon, and they will help also these people to grow in Christ. Alright? So next, ang ilan pa pong mga halimbawa ng pagbibigay ng commitment sa Panginoon, tignan pa po natin. Yan. By giving our tithes and offerings. And ang isa pa po, by being involved in different ministries as church members. So ito naman po ang ilan sa mga commitment na pwede nating ipagkaloob or ibigay sa Panginoon. Okay, so sabi dyan, we are fulfilling them not to please people, but the Lord. Di po ba? Ang lahat ng ito, ginagawa natin hindi para ma-please po si pastor o yung ating mga kapatiran. Ginagawa po natin ito to please the Lord. Now, tignan po natin yung pangalawa. Commitment is based on our personal relationship with the Lord. It is, sabi po dyan, it is a love relationship with Him. Ayun. Kung titignan po natin sa 1 John 4:18, sabi po dyan, God is love. Sabi din po sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Tama po ba? So, in the same way, ang basis po nito, sabi dyan, God is love, we love because He first loved us. Ang common po na makikita natin sa unang verse na binigay ko maging sa pangalawa ay love. Because God is committed, or sabi dyan, God is committed to us because of His love for us. Mahal po tayo ng Panginoon. And in the same way, the basis of our commitment to God is love. Hindi po natin magagawa ang lahat ng commitment na ito. Maging ang inyong lingkod, hindi ko po kakayanin tumayo ngayon sa harapan ninyo kung hindi po sa pagmamahal na naranasan ko sa Panginoon at maging din po yung pagmamahal na nais ko pong ipamahagi. Yung, sabi nga nila, you cannot give what you do not have. So dahil nakakatanggap tayo ng pagmamahal sa Panginoon, we want to share it to everyone. So, ayun po. Alright, so tignan po natin yung Matthew 22 verses 37 to 40. Sabi dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang to these two commandments. So love for God and love for people. We serve because we love God. We serve because we love people. We are serving because we know that God loves us and we wanted to share the blessings that we have received from God. Ayun. So, at nais ko din pong bigyan ng emphasis dito. Tignan po natin. Ayun. Sabi po dyan, when our love for God becomes cold, malamig. Ayun. When our love for God becomes cold, then our commitment becomes heavy burden or task for us. When our love for God becomes cold, then we tend to forget our commitments to the Lord. May mga bagay po talaga na nakakalimutan natin. Naalala ko po yung kwento tungkol sa, kaya niyo po mag-share ako ng kwento. Baka po, ayun. Naalala ko po yung kwento tungkol sa mag-asawang senior citizens. Sabi po doon, nagpatingin sila sa doktor kasi po, ayun, dahil matanda na, medyo makakalimutin na po. So ganito po yung nangyari. Walang makitang problema ng doktor. Nagpa-check up po sila, tinanong po nila bakit sila nagiging makakalimutin. Sabi po nung doktor, wala po akong nakikitang problema sa inyo. Pero meron po akong isang advice. Ito po, subukan yung isulat ang lahat ng sasabihin ninyo sa isa't isa para hindi ninyo makalimutan. So, umuwi na nga po sila. Ganyan. Tapos, ang sabi ng babae sa kanyang mister, love,
gusto ko ng ice cream. So sabi naman po nung asawang lalaki, sige, kukunan kita ng ice cream. Naku, wait lang, di ba sabi ng doktor, kailangan mong isulat? Naku, hindi na kailangan. Ice cream lang yan, hindi kayo makakalimutan. Tapos sabi din po nung asawa, wait lang, may dadagdag pa ako. Gusto ko ng may whipped cream and cherries. Okay, tapos sabi po nung asawa niyang babae, sandali lang, marami na yun eh. Ice cream na may whipped cream na may cherries. So, pwede bang ilista mo, baka makalimutan mo. Sabi po nung asawa lalaki, huwag kang mag-alala, dear. Hindi ko yan makakalimutan. So, sa madaling salita, umalis nga po yung asawang lalaki. So, mga 30 minutes po siyang nag-stay sa kitchen. Pagbalik niya po, ang dala niya, bacon and egg. Ngayon, nagulat yung asawa. Bakit bacon and egg? Nasaan yung toasted bread? So, siya rin, maging siya rin man po, ay nakalimutan niya yung kanyang gusto nung una. Nalimutan yung ice cream, yung whipped cream na may cherries. Kundi, ang nasa isip niya na rin po ay dapat may kasama toasted bread. So, ayun. Siguro po kung titignan natin, nakakatawa marahil yung nangyari. Pero kung titignan po natin sa harapan ng Panginoon, hindi po nakakatuwa ito. At kung titignan po natin, ang pagkalimot ay hindi po siya isang bagay na maganda. Ang pagkalimot sa commitment sa Panginoon ay hindi po nakakatuwa. Bagkus, nakakalungkot po ito sa Panginoon. Dahil isa nga po itong senyales na tayo po ay naglalamig sa ating commitment sa Panginoon. Ngayon sa pangatlo pong bagay na gusto kong bigyan ng pansin, tignan po natin. Sabi po, what will help us ignite our love for God so that we will be faithful in our commitment to Him? Ano nga po ba yung makakatulong? Ano ba yung makakapagpaliyab pa ng ating sarili para po yung commitment natin sa Panginoon talaga pong magawa natin. Tignan po natin. Sabi dyan first, by meditating on God's Word daily. Yan. So sabi po dyan, halimbawa, kailangan natin aminin na may times po talaga na pumapalya po tayo sa ating commitment. Minsan, nadadaya po tayo ng sanlibutan, nakakalimutan po talaga natin yung commitment natin sa Panginoon. Ngayon po sa pamamagitan ng by meditating on God's Word daily, yung personal devotion of God's Word, nare-remind po tayo parati. Sa pamamagitan ng sanlibutan, na yung mga impluwensya sa paligid, napakadali po talaga na makalimot tayo. Minsan, pag may problema tayo, nahihirapan tayo, madaling balawalain ito. Nakakalimutan na yung commitment kay Jesus Christ. Through God's Word, napapaalalahanan po tayo. Nagkakaroon tayo ng kalakasan. Sabi nga po sa awit 119 verses 15 to 16, ako'y laging nag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay ng mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko, upang iyo'y di malimot. Okay. So, by meditating on God's Word, it ignites the fire of our love to the Lord. Ang apoy, ay kailangan ng gatong para magpatuloy sa pag-iyab. Ganito rin po sa pag-ibig at commitment natin sa Panginoong Jesus. Kailangan ng salita ng Diyos para tayo po ay mapaalalahanan palagi. And ito pa po, we are being reminded by God's love and His commitment to us. Diyan, through His promises, warnings, and commands. So, sa pamamagitan po ng kanyang pangako, kanyang babala, at mga utos, tayo po ay talagang napapaalalahanan ng ating commitment.
At bukod dyan, sabi din po, these are all expressions of His love and commitment to us, His children. Alright? So, ang pangalawa po na nais ko rin bigyan ng pansin, by praying to God always. Ayan. Sabi po sa Luke 22 verse 42 to 43, Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will but yours be done, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Para maging matapat po tayo sa commitment natin, hindi sapat yung lakas natin, sarili natin kalakasan. Kung titignan po natin sa Bible, doon nabanggit si Pedro, di po ba? Sabi niya po na hindi niya itatatwa ang Panginoong Jesus. Dahil nag-rely po siya sa sarili niyang kalakasan, dumating po siya sa pagsubok. Nagawa niya pong itatwa ang Panginoong Jesus. At first, hindi lang po isang beses, hindi lang pangalawang beses, kundi 3 beses po niyang dinenay ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po, it shows lang na sa sarili natin, hindi talaga natin kayang gampanan yung ating commitment kay Jesus Christ. Kaya, kailangan po natin humingi ng kalakasan. Kailangan talaga natin ng panalangin, hindi po ba? Sino po ba dito sa atin ang nakakaligtaang magdasal? Wala naman po. Yes, praise God. Alright, so, sabi pa po dyan, syempre nabanggit ko si Pedro, na dahil sa sarili niyang kalakasan, nagawa niya nga po itatwa ang Panginoong Jesus. Ngayon naman po, ang gusto kong, isa pang example na nais kong ibigay ay si Jesus Christ. Kung titignan po natin, siya po ay nanalangin, hindi po ba? Sabi nga dyan, nagdasal ang Panginoong Jesus at sabi niya, Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So, humingi po siya ng kalakasan at talagang pinalakas po siya ng Ama. At dun sa mga time na nanghihina tayo, minsan pakiramdam natin, napapagod tayo. Always remember this. We can always go to God in prayer to help us. Ngayon, sabi nga po dyan, we experience strength when we pray. And our strength is not enough to fulfill our commitment to God. Our love relationship with God grows when we spend time with God in prayer. Totoo po ito. Sa personal experience ko rin po, sa tuwing nanghihina talaga po ako, prayer po talaga ang number 1 weapon ko para po mapaglabanan ko yung mga bulong ng kaaway, ganyan. Bago nga po ako nakarating sa encounter, dami pong nagsasabi na, pwede bang back out ka na lang kay pastor kasi hindi mo kaya, hindi ka prepared. Pero mabuti po ang Panginoon by the grace of God. Akala ko nga po, yung aking tuhod, hindi kakayanin tumayo ngayon dito dahil nanginginig. Pero I praise the Lord. Salamat din po sa mga panalangin ng kapatiran. Kaya po ako ngayon, praise God, nakatayo sa inyong harapan. Ayun. So, tignan din po natin, isa pa pong, tignan pa po natin sa Hebrews 4 verse 16. Sabi po dyan, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ayan. Isa pa po nakakatulong para manatili tayo sa commitment sa Panginoon ay, ayan, by being involved in a small group. If you don't mind, pwede ko po bang malaman kung sino dito may mga small groups? Sino po may small groups? Ayan. Alright, so, sa pamamagitan po ng small group, sabi dyan, sa 2 Timothy 2:22b, along with those who call on the Lord out of pure heart. So, kung titignan po natin, along, ibig sabihin, kasama. Kasama natin yung mga talagang who calls on the Lord out of pure heart. So, hindi po tayo design na nag-iisa. Ayan. Ako po, single ako pero alam ko hindi ako mag-isa. Kasi may Panginoon po ako. Amen po ba? Kaya yung mga singles dito, na siguro minsan umiiyak kayo, ganyan, feeling nyo alone kayo. Hugot po ba?
Hindi po tayo mag-isa, may Panginoon po tayo. Yes. Amen. May nakikita po akong tumatawa doon. Siguro po, ayun, may hugot daw. Alright. So, yun nga po. Gaya nga sabi ko, hindi tayo designed na mag-isa. Hindi tayo designed na sa sarili lang natin magagawa yung commitment to the Lord. Kailangan talaga natin ang tulong ng mga kapatiran. Minsan, kailangan natin magpaalalahanan. Kaya po nandiyan yung mga growth group natin. Kasi sila po yung source of our strength. Di po ba? Kapag pumupunta tayo sa church, ganyan, mabigat na mabigat yung nararamdaman natin. Pwede natin sabihin sa kasama natin sa growth group, may mabigat na naman akong pinagdadaanan. Pwede din natin sabihin, nag-break kami ng boyfriend ko. Diba? Na ang bigat na ng nararamdaman ko sa trabaho ko. Di po ba? And good thing, merong tao, merong kapatiran na handa pong ipag-pray tayo, handa po tayong palakasin at ipaalala sa atin na God is with us. Di po ba? Amen. Ayun. So, minsan, kailangan natin yung paalala at magpaalalahanan sa isa't isa. Kaya po nandiyan yung tinatawag na accountability. Di po ba? Kasi po, alam natin na sa araw-araw, marami tayong nararanasan, marami tayong napagdadaanan. Minsan nadadaya din tayo ng kaaway. So, kailangan natin ang mga kapatiran para mapaalalahanan tayo. Sabi nga po sa Hebrews 10 verses 24 to 25, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. So we need our brethren to encourage us to be faithful in our commitment to the Lord. We are commanded to spur one another toward love and good deeds. So, nais ko pong ipakita sa inyo ito. Ayan. Parehas po silang tumatakbo. Ganun din po sa atin. Tumatakbo po tayo. At sa pagtakbo natin, kailangan natin ang makakasama. Ayan. Nadapa po yung isa, may tumulong. Sabay silang tumakbo at sabi po dyan, both of them finished the race. At nais ko din po maging aware tayo na kapag tayo ay naging faithful sa commitment natin sa Panginoong Jesus, may pagpapala po tayo mararanasan. Ang blessings ng pagiging faithful sa Panginoon, sa commitment natin sa Panginoong Jesus, mapagkakatiwalaan po tayo ng higit pa. Dahil napagkakatiwalaan po tayo, mas nagiging kagamit-gamit ang buhay natin. So sabi mo sa katabi mo po, kagamit-gamit ang buhay mo. Paggamit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Yan. At, ayun. Bilang magtatapos po, I challenge you, brothers and sisters, bilang mga mananampalataya, may commitment po tayo kay Jesus Christ. We are committed to Jesus Christ. Huwag po tayong kontento na nakaupo lamang. Zimbabwe. Dapat po, i-involve natin yung sarili natin sa mga gawain sa Panginoon. Marahil nakikita po natin ang ilan, okay na kasi nandiyan si ganito, kaya na niya ni ganito, okay na yan, kaya na lahat yan ni Pastor. Hindi po. The moment that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, tinanggap po natin ang commitment na yun. Commitment to serve the Lord. And as I end this message, nais ko pong pakinggan natin ang isang awitin ito.
Pray po. Yes, Lord God, thank you, Heavenly Father, sa katotohanan, Panginoon, that we are committed to you, Lord God. That we have a commitment, Panginoon. Nawa, Lord God, ang buhay ng bawat isa, ang buhay po namin, Lord, ay maging kagamit-gamit para sa iyong kaharian, para sa iyong kaluluran, Lord God. May you find us faithful, Lord God, sa commitment na ito, Panginoon. At nawa, Lord, patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. I ask and pray, Panginoon, na sa mensahe namin narinig ngayong umaga nito, Lord God, kami po ay gagawa, Panginoon, ng desisyon na magbibigay ng commitment sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ito, Lord, ang nais mong gawin namin. At alam namin, Lord, na ikaw ay nabibigyan namin ng kapurihan, ng kaluguran, Panginoon, kapag ikinamit po namin ang aming sarili sa iyo, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw nga po patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin na may kalakip na pag-ibig at pagtitiwala. In Jesus' name we pray. Amen.